Samantala, lumalala na ang heat wave sa iba't ibang bansa sa mundo. Sa Europa, lumitaw na ang ilang mga lumubog na barkong pandigma noon dahil nauubos na ang mga tubig sa mga ilog. Habang sa Africa, milyon-milyon na ang nakakaranas ng taggutom. Narito ang report. Sa nauubos na tubig sa Danube River sa Serbia dahil sa heat wave, lumitaw ang isang German warship na lumubog noon pang World War II. Ganito nakatindi ang init doon na pinalilitaw na ang mga nasa pinakailalim ng tubig. Isa lamang ito sa 20 iba pang mga warship na nagsisilabasan matapos matuyo ang isa sa pinakamahabang ilog sa buong Europa. Sa Spain, lumitaw din mula sa natutuyong Valdecañas Reservoir ang mga megalithic stones noon pang 5000 BC. Habang sa Germany, nakita naman ang mga hunger stones na inukit at lumubog noon pang 1940s sa River Rhine. Pero hindi ito nagustuhan ng mga Germans dahil sinyalis daw ito ng matinding taggutom at tagtuyo sa mundo. At sa Italy, naglilitawan na rin sa natuyong River Po ang mga bombang hindi sumabog noong World War II. Pinasabog ng Italian Army ang ilan sa mga nakita at patuloy ang paghahanap sa mga war bombs na nakabaon sa ilog na ito. Sa China, mistulang isang buong isla naman ang lumitaw nang maubos ang tubig ng Yangtze River dahil sa matinding tag-init. Dito nakita ang isang estatwa ni Buddha na sinasabing 600 taong gulang na. 2 buwan na ang heat wave sa southwestern China kaya namatay na rin pati ang mga tanim at sakahan. Ilan lamang daw ito sa mga tumitinding epekto ng climate change sa buong mundo. All scorched, you see, certainly cannot grow. The high temperature is slowly roasting the sweet potato leaves to death. This year is drier than 1960. The temperature is higher this year. It wasn't as high as this in 1960. The temperature is so high every day. We have to work in the morning. In the afternoon, we only stay in the house. We are afraid to go out. Sa Argentina, lalo pang lumaki ang wildfire sa Parana Delta River Region. Sa laki ng sunog, binalot ng makapal na usok ang Buenos Aires Province na 350 kilometers ang layo mula sa wildfire. Sa Germany, lumitaw na rin ang mga bato sa Alpine glaciers dahil sa natutunaw na yelo bunsod ng heatwave. Kapag hindi raw nagbago ang climate change, ubos na ang mga glaciers na ito 15 taon mula ngayon. Habang sa Africa, tagutom na ang sitwasyon ayon sa United Nations World Food Program. Sa tindi ng tagtuyo, wala nang maaning pagkain, wala ring mainom na tubig, at namamatay na rin sa init ang mga hayop. Pinakamatindi ang tagutom sa Ethiopia, Kenya at Somalia. Climate change is impacting the entire world, and where I stand here in the Horn of Africa is absolutely no different. We're now looking at 20 million people marching to starvation here in the Horn of Africa. In fact, where I stand in Somalia, 7 million people. And that's twice as many as it was just 6 months ago. Why? Conflict, extremist groups, coupled with the driest season that we have seen in decades. 4 or 5 rainy seasons have just disappeared. And in the past 4 decades, the driest we've ever seen it in a long, long time. Kamakailan lamang, libo-libong mga isda ang lumutang bigla at nangamatay sa Oder River sa Western Poland. Hindi pa rin malinaw kung bakit ito nangyari. Pero naglitawan ng mga isdang ito kasabay ng matinding heatwave sa Europa. I was born by the Oder River. I have been an angler for 30 years. I cannot imagine it now. It is hard for me to come to the river, look at the water table and not see fish. The predators who used to chase each other, bream swimming around. Nababahala ang mga eksperto sa mga nangyayaring ito. Tila mas mabilis nila kaysa sa inaasahan ng epekto ng climate change sa kalikasan.
Maging panggising na daw sana ito sa bawat isa na gawin ang kanilang kontribusyon para mapigil ang pagbabago sa klima mula sa recycling pagtatanim, wastong paggamit ng kuryente at gasolina, at pagiging bahagi ng mga kampanya para iligtas ang mundo sa unti-unti ng pagkakawasak ng kalikasan.